Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? It's 10:53 PM. Almost 11 PM na po. Maghapon po akong umiikot sa buong distrito. Kauwi ko lang po ngayon. Actually, pagod na pagod po ako. Pero hindi ako makatulog eh. Alam nyo, ba't hindi ako makatulog? Kasi, gusto ko po ibalita sa inyo na magbuhat po ngayong araw na ito, hindi na po ako pwedeng tumulong sa lahat ng private hospital sa buong Pilipinas. Nalulungkot ako dahil sa napakagaling po ng mga kalaban natin. Napakagaling. Nagawan po nila ng paraan na maireklamo ako doon sa COMELEC, sa nasyonal, na bakit daw ako tulong ng tulong sa mga nasa ospital. Panahon daw ng kampanyahan, panahon ng politika. Diyos ko, hindi ba naisip nung mag-asawang vlogger na yan, nila doktora vlogger, na hindi pang politika, pantulong na yan. Sino naapektuhan? Yung mga tao sa ika-4 na distrito. Binawalan na po akong tumulong ngayon. Patawarin po ninyo ako. Wala tayong magagawa ngayon, ha? Hindi na ako pwedeng tumulong ngayon sa doctors, sa Lacson Hospital, sa NEMC, sa doctors sa Cabanatuan, sa Good Samaritan, sa Premier Hospital. Lahat, ala na po. Hindi na pwedeng tumulong. Magbuhat ngayong araw na ito hanggang May 12. O sige. Nagtagumpay kayo. Binawal lang muna akong tumulong. Pinris ang aking mga pondo. Masaya ba kayo? Ha? Doktora vlogger? Ella Nagago? Masaya ba kayo na hindi ako makatutulong? Dapat tinanggal nyo sa politika. Yung mga tao nang hihingi ng tulong, hindi sila kasali sa politika. Dapat doon, paano sila ngayon? Paano yung mga gusto magpagamot, hindi makapagpagamot? Paano yung walang pandeposito? Paano yung lalabas na? Walang panlabas sa ospital. Hindi ba inuumusensya? Hindi ba saya ba kayo niyan? Mga kadistrito, patawarin po ninyo ako. Wala po akong nagawa. Hindi ko natunugan to. Biglang lumabas ang order kanina. Wala po akong maitutulong magmula ngayon sa mga private hospital na yan. Tiisin na po natin. Siguro po, konting araw lang naman, Mayo at 13, tapos na ang politika. Pag natapos ang politika, wala na din naman yung mag-asawa na yan eh. Andito lang naman yung mag-asawa na yan dahil panahon ng politika. Namumuisit sa atin, na may merwisyo sa mga tao sa distrito. Ulitin ko tanong ko, doktora vlogger, at saka sa asawa mong gago, meron ba kayo na pala ngayon na pinahinto nyo pagtulong ko sa mga taga-distrito? Masaya ba kayo niyan? Ano na pala nyo? Sasabihin nyo, pinamumuliti ka. Kaya ginawa nyo ng paraan na mahinto ang pondo ko. Hindi pa mumuliti kayo pagtulong sa kapwa. Dapat in-out nyo sana yon. Alam nyo ha, gano'n ka walang hiyaya na? Tingnan nyo. Kaya ako natagalan bago maglibit. Tingnan nyo gano'n ka walang hiya. Nakita nyo ba yan? Nabasa nyo yan? Ayan, nakita nyo ba yan? Ito para makita nyo ha. Sandali ha. Papakita ko lang sa inyo. Tingnan po ninyo to. Tingnan nyo. Tingnan nyo yan o. Ayan. Good vibes muna kay Poong Nazareno. Yung Poong Nazareno, inilagay po sa Rino na dilata. Ganyan sila kawalang hiya. Bakit? Kasi daw po, ayan ako. Ginagamit daw ni Emeng ang imahe ng Panginoon para sa kampanya. Ang sabi tapos po, uwi na lang hiya, binastos yung Nazareno. Tama po ba yan? Na yung Nazareno gagawin yung Rino? Ano yung Rino? Palaman sa pandesal? Hindi na kinalabutan. Isa po ako sa milyon-milyon na yan
na ibinubuwis ang buhay, makalapit lang po at makahawak sa andas ng Nazareno. Ginagawa ko po yan. Magbuhat noong 19 na taon na naaraan. Hindi pa po ako namumulitika. Ayan po ako, andyan ako. Ba't naman binaboy nyo ang po Nazareno? Elan nagago, doktora vlogger. Makonsensya kayo. At hindi nyo kaya sabihin, ha? Na ginagamit ko ang imahe ng Panginoon para sa kampanya. Paano ko gagamitin? Hindi naman ako nakikita ng tagagapan kapag ako'y pumupunta sa piyesta ng Ilim na Nazareno. Bakit nyo nilagay sa Rino ang poong Nazareno? Mahiya kayo, makonsensya kayo, ang tapang ng hiya nyo. Diyos ko po, ayun o, yung poong Nazareno, message Nazareno, ginawang Rino. Walang katapat na kabastusan ang ginawa nyo. Makakarma po kayo. Makakarma po kayo. Sigurado po yan. Sino yung sigurado ko po yan? Makakarma po kayo. Nakagigil. Ang babastos, hindi ba? Isipin nyo. Nagtagumpay kayo ngayon. Hindi ako makakatulong magmula kayo sa ospital. Sana masaya kayo. Sana hindi kayo nakukonsensya. Ito gagawin natin mga kadistrito. Lahat ng humihingi ng tulong ngayon para sa pang-ospital, huwag na kayong pumunta ng opisina ko. Ala pong mangyayari, sayang lang. Lahat ng hihingi ng tulong para magpa-ospital sa mga private hospital, ito mo gawin nyo na lang. Dahil pinagmamalaki ni Dr. Vlogger na siya ay mayroong San Leonardo Hospital, hinahamon ko po kayo lahat. Magpunta po kayo sa San Leonardo Hospital. Tingnan po natin kung kaya po silang gamutin doon. Sige, doon po kayo magpunta lahat sa San Leonardo Hospital. Ang sasamaan nyo. Alam nyo, tingnan nyo ha, yung mga taga San Leonardo na lang. Kaya ako si Mayor Jimmy Ebergas, pilit kong ikinakampan niya sa balay ng San Leonardo. Tanungin nyo, mga empleyado ng munisipyo, kayo ba? Nababayaran ba GSIS nyo? Tingnan nyo. Hindi ba yan? Ang sweldo ng mga empleyado ng munisipyo ng San Leonardo, 4 na buwan na po na hindi sumusweldo. Kayo magsabi kung totoo o hindi yun. Hindi ba? Tingnan nyo. Usapang San Leonardo. 2022, nag-groundbreaking sila ng San Leonardo Mall. San Leonardo Mall, umutang ng 800 million. Ang tanong ko, nasaan ang San Leonardo Mall? May nakita ba kayo yung San Leonardo Mall? 3 taon na ang nakakaraan. Hindi po ba? Wala naman. Wala. Asan? Magising yung mga taga San Leonardo. Magising na po kayo. Yung ospital, ulitin ko. Nasaan yung ospital na sinasabi nila? Lahat po ng humihingi ng tulong ngayon sa akin pagdating sa ospital. Doon na po kayo pumunta sa San Leonardo Hospital. Tingnan natin kung totoo na mayroong ospital ang San Leonardo. Doon na po kayo pumunta. Diyos ko po, ang mga tao sa bayan ng San Leonardo, mayroon ba kayong natatanggap na tulong galing sa mayor nyo? Ayuda. Ang senior citizen, ano ginagawa mo senior citizen? Wala. Sa mga tricycle driver, sa magsasaka, sa mga estudyante, may eskola ba yun kahit isa man lang dyan? Wala po, lahat nakakalungkot. Yun pong San Leonardo, yung Kolehiyo de San Leonardo, ito. Nagtayo kayo ng Kolehiyo de San Leonardo. Sabi nyo, libre. Sige. Kumukuha kayo ngayon ng mga scholar. Alam nyo ba, mga taga San Leonardo, yung pong Kolehiyo de San Leonardo ay private. Private po yan, pag-aaral po ng mag-asawang vlogger. Tapos po, ikinonect nila sa munisipyo. Lahat po na nag-aaral dyan, hindi nga kayo nag-tuition fee, pero munisipyo po nagbabayad, sarili nyo din pera. Pinagkakitaan nila ngayon ang Kolehiyo de San Leonardo. Ang nagbabayad ng tuition fee, ikinonect sa munisipyo, iginigisa sa sariling mantika. Diyos ko po, ang mga taga San Leonardo. Grabe po, grabe. Pambira. Alam nyo ba, kung gaano kawalang hiya yung mayor nyo? Yung mayor nyo na yan, estapador yan. Yan nagtayo ng isabong, yung parang, yung isabong na nauso nung araw, ang daming investor na hininga ng pera, 7 milyon, 5 milyon, 10 milyon, mga taga-Bataan. Kilala ko yung mga taga-Bataan na yan, mga taga-Bulacan. Dati opisyal ng pulis sa kasamang
nagsindikato kayo, ang daming inistapa. Estapador po yung mayor nyo. Ba't naman di mga istapa? Tanungin ko nga kayo, ano po ba hanap buhay niyan? Yung pong sabungan niya, nasa tapat ng eskwelahan. Yung kasino niya na nasa tapat ng simbahan. Yun pong kanilang sabungan na mabilis niya sa highway. May kasino, pumunta po kayo doon. May slot machine dyan. Nilululong niya sa bisyo ang lahat ng mga taga San Leonardo. Nilululong. Ang bira. Yan po ba? Nakita nyo? Kayong mga taga San Leonardo, tanongin nyo ngayon ang inyong sarili. Ano ba tinulong sa inyo ng mayor nyo? Nakita nyo ba yan sa loob ng 3 taon? Nakita nyo ba yan? Wala. Kailan nyo nakita? Ngayong eleksyon, magkakampanyahan. Ano ginagawa? Nakikisabay sa bigas ng Kapitolyo. Dati-rati po, ang bigas ng Kapitolyo iniiwan sa bahay. Pagkaiwan po sa bahay, aalis na ang mga taga-Kapitolyo, papasok nyo ng bigas sa bahay nyo. Ano ginawa ngayon? Hindi lang San Leonardo ang pinirwisyo nila, buong distrito. Para lang makapanira si Dr. Vlogger at si Ella Nagago. Ang ginagawa po nila, pinatawag na sa mga gymnasium ang mga tao. Alas 4, alas 3 ng hapon ang usapan, alas 8 ng gabi bago makauwi. Ano nangyari sa mga tao? Nagkagastos, naggasolina, napagod, nahilo sa gutom, nagka-traffic, para makinig ng 6 na oras sa paninira nila sa akin. Pasensya na po kayo, kaya ako sinasabi to. Gigil na gigil ako sa mag-asawang Dr. Vlogger na yan. Dahil sa ginawa nyo, para ma-freeze ang pondo ko hanggang Mayo 12. Hindi na kayo nahiya. Yun lang naman ginagawa nyo Alam naman makarapin sa inyo para hingan kayo ng tulong. Di ba? Diyos ko po, senior citizen, may ginagawa po sa inyong tulong yan sa San Leonardo. Tricycle driver, yung mga estudyante. Alam mo, iskola dyan Hay nako. Alam nyo, sobra na po. Mga taga San Leonardo. Pati kayo na perwisyo Gaano kadaming taga San Leonardo humihingi ng tulong sa akin. Ngayon hindi mo kayang tulungan dahil sa ginawa niya na yan. Gaano ka walang yayan. Yung Barangay Tabuateng, isipin nyo. Ang Barangay Tabuateng, sakop ng bayan ng San Leonardo. Binigyan ko na ng pondo si Kapitan Tanasio, pampagawa ng gymnasium, tsaka pampagawa ng barangay hall. Ano ginawa niya? Ayaw nilang bigyan ng papel galing sa isang requirements yun galing sa munisipyo para makapag-loan. Para lang po wag magawa ang barangay hall dahil si Kapitan Tanasio ay hindi nila katikit. Anong ginawa ko po? Anong ginawa ko? Sa awa ko sa mga taga-Tabuateng, binayaran ko po 4.7 million. Yung pong lupa dyan para gawing barangay hall. Bakit hindi ka magpakita kahit na konti pagmamalasakit sa mga kababayan mo? Alam po silang ginawa kundi mamiwisyo. Ano ba ginawa niyo sa Leonardo? Mga taga San Leonardo, tingnan nyo. Yung kalsada, ginawang Naganyo Boulevard. Naganyo Boulevard. Lahat ng paikot dyan, lahat ng kalsada, kaya naliligaw ang mga sulat nyo. Puro Naganyo Boulevard ang ginawa. Ano doon? Ano napala nyo doon? Hindi po kailanman magiging pag-aari ng isang pamilya ang isang bayan. Hindi po pwede na mididrop sa ilang bayan. Hindi nila nabili yan. Kwentahin nyo, mga taga San Leonardo. Gaano katagal na nakaupo ang pamilya na yan, Tingnan nyo, Yan pong nakaupong mayor nyo ngayon, pang 18 taon na, pang 29 taon na. 18 taon. Yung anak niya, na lalaki, sumingit ang isang term, 21 taon. Yung kanyang isang kapatid, na nag-mayor din yan, 9 na taon, 27 taon. Yung tatay niya, mahigit 10 taon. Pag tinutal po ninyo, 40 taon ng hawak ng pamilya nila ang bayan ng San Leonardo. Nakasingit lang po, isa lang. Yung dating kapitan, si Mayor Bautista, yun lang po. May nabago mo sa buhay ng mga taga San Leonardo? May napala ba kayo? Tingnan nyo ang highway nyo. Ang highway nyo, meron ba yan? May negosyo ba dyan? Napakaganda ng inyong komersyo. Magmula sa tulay ng Gapan hanggang sa boundary ng Santa Rosa, napakahaba. May nagninegosyo ba dyan? Wala.
Kasi po, kinikikilan ng mga ibig pati ng negosyo dyan. Hindi totoo, nagapan ang sentro. Ang gapan po nasa sulok. Ang dulo ng gapan, Bulacan na. Ang tunay na sentro, ang bayan ng San Leonardo. Napapaikutan kayo ng bayan ng General Tino, ng Piñaranda, ng Gapan, ng San Isidro, ng Jaén, ng Santa Rosa. Hindi kayo aasenso hanggang di kayo nagpapalit ng mayor. Napakawalang yan ng mayor nyo. Kaya po ako ganito, ulitin ko. Ginawa niya ng paraan. Namahinto ang pagtulong ko. Magmula po ngayong araw na to hanggang Mayo 12. Gaano kadaming kawawa tayong kadistrito o naapektuhan na hindi ko matutulungan. Ulitin ko, magpunta kayo dun sa Leonardo Hospital niya. Pambihira. Ba't ba galit na galit sa akin yan? Ba't ba dinadamay mo yung mga tao? Galit ka sa akin dahil pangarap mo maging congressman. 2 beses kang lumalabang congressman. Nilalampaso ka ng kalaban mo. Elan gago. Pati nga party list, pinasok mo pa. Yung asawa mo, mimisa ng congressman. Tuwan-tuwa ka. Dahil yung asawa mo, wala namang pinapapil nung siya congressman. Ni hindi nakakausap ng kahit na sino. Puro ikaw na ikailan, puro pagkakapirahan. Kasi, pangarap mo maging congressman. Puro katalo sa congressman. Hindi ka nanalo kahit minsan. Naku po, nakakahiya ka. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Hay, naku. Naalala nyo? Mga taga-salyo natin, si Banjis. Si Banjis Kambing. Yung may kambingan. Ano ginawa niya? Kambingan lang yan, ha? Kung kakontra nung kanyang restaurant na Mabins, pinalayas. Tinakot. Umalis tuloy yung Banjis Kambingan na sikat na sikat. Tagpunta ng Jaén. Ay, grabe. Kahit may isang ospital nga dyan, eh. Ang ospital dyan, nakatayo sa highway, malaki. Ang may-ari, Dr. Letter G ang may-ari ang apelido. May say sa dulo. Taga San Leonardo Legítimo. Lumabang bukal nung araw yan. Nagtayo ng ospital na malaki niya, kinikila ng 3 milyon ng mayor nyo. Ganyan po, katapang ang hiya ang mayor nyo. Ganyan po. Mariosi po, nako. Hay, nako. Alam nyo, sobra na kayo. Hindi po ako makatulog. Hindi ako makatulog. Nagtagumpay kayo na matanggal ang pondo ko. Hindi na kayo na konsensya. Gaano kadami ngayon? Bukas, ilan ang may sakit na lalapit sa akin? Sa makalawa, sa 1 linggo, hanggang 12, sana hindi nyo isinali sa politika yung mga nanghihingi ng tulong na yan. Sana out sana sila sa laban natin. Kaya ako po, nakalulungkot man po. Masakit na masakit sa loob ko. Subalit masyado pong masama ang trabaho ng ating mga katunggali sa politika. Patawarin po ninyo ako, magmula po ngayon hanggang Mayo 12. Wala na po akong maitutulong pagdating sa ospital. Pasensya na po kayo. Lahat po ng private hospital sa buong Nueva Ecija na tumutulong ako, wala na po muna ngayon. Ulitin ko, ano yan? Lahat na ng private hospital, name it. Good Samaritan sa Gapan, Lacson Hospital, yung Nueva Ecija Medical Center, yung name na yan. Yung pong Doctors Hospital sa Cabanatuan, yung pong Premier Hospital, basta lahat po. Kaya pasensya na po kayo, mga kadistrito, mga kababayan ko. Nasurpresa po ako, hindi ko po sukat akalain na pati pagtulong ko na yan sa mga kababayan, magagawan po nila ng paraan. Pasensya na po. Ako, ito lang po ang gagawin ko. Pagdating naman po sa mga Philippine Health Center, yun po sa mga National Kidney Institute, PGH, yung mga government hospital po, gagawin ko na lang. Yung po naipon kong sweldo ko, ipaparte-parte ko sa inyo lahat. Huwag mo kayong mag-alala. Tutuloy pa din po ang pagtulong ko, pwera lang sa mga private hospital. Pasensya na po kayo. Nangingi po akong dispensa sa inyo. At kayong mag-asawa, Doktora Vlogger at Ella Nagago, sana makatulog kayo ng mahimbing. Ha? Konting tiis lang po. Ilang araw na naman, eleksyon na. Matatapos din po ang lahat ng ito. Kaya lang naman magugulo yan dahil eleksyon eh. Pagkatapos po ng eleksyon, ala na yan.
itagaan nyo sa bato. O, sigurado nanonood yung pag-asawa na yan eh. Talo kayo sa laban na to. Talo uli kayo, di ba kayo nalo sa akin kahit minsan eh. Tatambakan kayo sa tulong ng mga taong bayan. Ipapakita sa inyo ng mga tao na napakasama ng ginawa nyo, na hindi maganda ginawa nyo. Kung kanina po, napanood nyo, yung Nazareno ba naman, gaano kabababo yan? Yung Nazareno, babasusin mo, ito, tingnan po ninyo, panoorin po ninyo. Tingnan po ninyo, hindi po ko. Tingnan po ninyo. Grabe. Ayan po, tingnan nyo. Ayan o. Yung poong Nazareno, ginawang nilagay sa rino. Nang bastos yung rino na palaman. Inilagay po ang Nazareno sa loob ng rino, inedit nila. Isa po ako sa milyon-milyon na humihila sa lubid. Pagdating po ng piyesta ng poong Nazareno, tama ba yan? Hindi na inakonsensya. Nazareno yan, ba't binaboy nyo? Para na magamit nyo sa akin sa politika. Ang sabi nyo, paggamit ni Emeng sa imahe ng Panginoong Nazareno para sa kampanya, ano yan? Hindi ako kailanman ginamit sa politika ang poong Nazareno. Humihila po ako ng lubid ng Nazareno. 19 na taon na nakakaan. Magdadalawang taon na po sa darating na pista. Hindi ba ako namumulitiko? Ako po ng Nazareno. Hindi ko matanggap. Nakita ko lang ngayon Grabe. January 10 pa pala, binaboy ngayon ko lang nakita. Ang sama ng ugali nyo, makakarma kayo, doktora vlogger. Ela nagago, masamang karma abutin nyo dahil yung poong Nazareno, sinali nyo sa politika. Inilagay nyo sa lata ng rino, pina-edit nyo. Kasasama ng ugali nyo. Masaya ba kayo yan? Pati yung mga may sakit inano nyo. Pati yung mga may sakit nagawan nyo ng paraan na huwag kong matulungan. Masaya ba kayo yan? Masaya na kayo yan? Ano na pala nyo? Tawa kayo ng tawa dahil di ako makatulong. Tandaan nyo, hindi ako napag-uwisyo. Ang pinag-uwisyo, taong bayan. Naku, Diyos ko, ako pagod na pagod po ako. Matutulog po ako at bukas po ng umaga. Madami pa akong lakad. Naihingi ko lang po sa inyo, sama ng loob ko, at binalita ko na po sa inyo, patawarin po ninyo ko. Hindi ko naagapan yung pangwawalang hiya ng mag-asawa na yan. Nakalaban natin sa politika. Wala po muna ako maitutulong. Sa lahat ng private hospital, magmula po ngayong araw na ito, hanggang Mayo 12. Pasensya na po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay nako, Diyos ko. Salamat po. Pasensya na po kayo. Magandang gabi po sa inyo.